Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, paunang mensahe po ninyo ay the Hierophant energy. Ayan. So, siguro, pick up ko agad dito, no? You've found your light, Cancer. Nahanap nyo na ang liwanag, nahanap nyo na yung mental clarity, nahanap nyo na yung siguro enlightenment, illumination that you are looking for, kaya masaya na kayo sa ngayon. Siguro, meron kayong mga taong nakausap, no? Siguro na nakapagbigay ng enlightenment din sa inyo, or maybe you tuned in to yourself, you tuned into your soul, to your intuition, kaya parang ang lalim ng saya na nararamdaman ninyo dito, dahil nga siguro you've found the answers that you are seeking. What else? We have King of Wands. Ayan. So, meron ditong siguro very influential person na malaki yung impluensya sa'yo, malaki ang naitulong sa inyo siguro, no? So, siguro isa siya sa mga nakapagbigay sa inyo ng enlightenment. Isa siya sa nag-guide sa iyo sa ngayon. Maaaring ganun ang ganap. This King of Wands also is about also entrepreneurship, no? Kaya maaaring ang iba din sa inyo dito, siguro yan ang pinagdidesisyonan if you are going to leave your 9 to 5 job para maging entrepreneur or something like that, no? So siguro yan din ngayon ang inyong sitwasyon. Eight of Swords. Ayan. So dito sa Eight of Swords, you're feeling trapped, no? You're feeling trapped. Siguro, dito kayo nanggagaling before kayo napunta sa Hierophant, no? Kasi feeling ninyo siguro wala kayong kapangyarihan, ano? Maybe you're feeling powerless dito. Hindi ninyo ngayon magawa, no, ang mga gusto ninyong gawan siguro. Kaya meron kayong pakiramdam ninyo hindi ninyo nagagawa because siguro someone is preventing you from doing so, or someone is holding you back, no? Sa ganong sitwasyon. Kaya siguro ganyan ang kaganapan dito for you. But kaya nga kayo nagkaroon siguro dito ng pag-alis, no, sa sitwasyon na to. Kasi eventually, feels like to me, makakaalis kayo dito, kaya nga masaya na kayo dito, no? Dahil siguro, may nakausap kayo dito, no? Someone have given you that enlightenment. May nakapag-encourage siguro dito sa inyo, Cancer, no? Para bitawan na ninyo ang maling akala. Kasi this is maling akala. This is an illusion na akala ninyo may pumipigil sa inyo. Wala kayong kapangyarihan, wala kayong lakas, wala kayong authority. Maaaring ganun ang mga iniisip ninyo. Masyado ninyong minamaliit siguro ang sarili ninyo. But someone have given you enlightenment and encouragement dito. Kaya siguro makakawala ka dito sa energy na to, and you will be happy because you are going to find your light. What else we have? Four of Swords. You need to rest, no? Cancer. Sa dami siguro ng iniisip ninyo, ang dami ng pinagdidesisyonan ninyo, pagod kayo, exhausted kayo, hindi lang physically, mentally, but also emotionally, you are tired, no? You are tired. Kaya inanyayahan kayo dito na magpahinga, give yourself a rest. Dahil sa mga pinagdaanan ninyong challenges sa buhay, no? So makakabawi kayo dito, no? Makakabawi kayo. All you need to do is give yourself an opportunity to recuperate, makapag-rejuvenate and makapag-recharge kayo, okay? What else? We have 8 of Cups. Ayan. So, feeling ko, ito yung iiwanan talaga ninyo. Kaya nga makakarating kayo dyan sa Hierophant energy na meron ng enlightenment at illumination. So, 8 of Cups, you're heading towards the light. You're heading towards falling in love, no? Maaaring nanggagaling ka dito sa isang sitwasyon na hindi na
nararapat para sa'yo, nanggagaling kayo dito sa sitwasyon na hindi kayo masaya na or hindi na, alam mo yun, yung ineffective na kayo doon, parang gano'n ang pakiramdam ninyo. And you know now, outside of where you are now, ay alam ninyong marami pa kayong maibubuga, alam ninyong marami pa kayong magagawa, marami pang mapapakinabangan sa inyo, kaya you're going to decide to leave that situation, no? So, good luck to that. And pinakita sa akin ng guides ko ang double 8. Okay? So, dalawang 8, that is synchronicity. I suggest please look up for the meaning of number 88 for more guidance. Okay? Number 5, 5 of Wands. Ayan. So, maring meron ditong mental conflict sa inyo. And that is related to this, no? Naguguluhan kayo dito, but that is going to end na. 'Di ba? Malilinawan na kayo, kaya nga kayo makakapagdesisyon na din na umalis sa sitwasyon na 'yan. So what else dito for Cancer? Meron din ako nakikitang rivalry. Meron din ako nakikitang competition dito. So depende sa inyong sitwasyon. This could be kasi personal na problema ito, maaari din na sa trabaho, maaaring may rivalry, may competition sa isang posisyon, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, we have 2 of Cups. Ayan, this is partnership. No? This is partnership in business, in a new friendship, partnership in love. No? Romantic and love relationship. Maaari din na meron ditong bagong, yung acquaintance ba, no? Na bagong kakilala ninyo, no? So, posibleng ganun ang ganap dyan. We have 10 of Cups. Ayan. So, this is happy family. No? Maaaring yung partnership na to mauuwi sa isang masayang pag-aasawa, pagpapamilya, yung ganon. Or probably then, ang iba sa inyo dito, if you're already a couple, no? May karelasyon na kayo, nasa established relationship na kayo, maaaring meron kayong hindi pagkakaintindihan with your person, no? At ngayon, magkakabati na kayo. Yung rough patch na yan ay mapaplansyan nyo na. At magkakaayos na kayo, magkakabati na kayo. Kaya you will end up a happy family. 'Di ba? Kasi maaaring meron na din talaga kayong mga anak. So, dito sa 10 of Cups, masayang pamilya yan. Magandang pagsasama, masayang pagsasama, harmonious na relationship with each other. Ito, Scorpio. We have 3 of Swords. Ayan. So, merong heartbreak, no? May heartbreak. So, maaaring dito kayo nanggagaling, no? Scorpio ang iba sa inyo, but not necessarily na sa lahat ito, no? Na mensaheng ito. So, just take as it resonates po. For some of you, this is still related to this, no? So, siguro magkaroon ng heartbreak kayo na dinulot ng inyong asawa, no? Ito is very specific, no? This message is very specific to a very few of you, Scorpio. So, doon sa mga hindi nakaka-resonate, just leave it, okay? Don't take this message, okay? Leave it for someone else. So, ang iba sa inyo dito, Scorpio, maaaring nagkaroon kayo ng heartache, na heartbreak na dulot ng inyong partner or asawa ninyo, yung ganon. But that is in the past already, no? At maaring ito, nag-heal na kayo no? Kasi wala nang dugo, hindi na to fresh, so meaning medyo nakaraan na to talaga at you are trying to heal, no? Pero parang dito, mapapasigaw siguro kayo because maaring meron ditong nakakapag-remind sa inyo kung ano ang nangyari, kung paano kayo nasaktan. But that is already past. This is done already. Kaya nga, meron tayong 2 of Cups, kasi dito magkakausap kayo, no? Maaring nagkaroon na ng kalinawan ng inyong isipan at this point, at you are giving your person an opportunity to explain siguro, at saka siguro tatanggapin ninyo ang apology or tatanggapin ninyo
ang paliwanag niya, kaya you will end up still happy together, diba? Maybe you're giving your person another chance, no? Five of Swords, this could still be related to that, no? Dito sa Five of Swords, this is internal conflict, this is mental, no? Na problema, parang hindi ninyo dito ma-figure out kung ano yung dapat ninyong gawin, kaya na sumasakit na ang ulo niya, dahil hindi niya ma-figure out kung ano yung gagawin niya siguro or paano siya magdedesisyon, no? So, maybe ganon ang sitwasyon dyan. So, let's see what else. We have Four of Swords. Ayan. So, napagod talaga kayo dito. Hindi lang isipan, hindi lang emosyon, hindi lang puso ang napagod dito sa inyo, no? Pati katawan pagod. Kaya, maaaring yung pagod na to, that is caused, no? Puso, 'di ba? So, siguro you are trying to ano na talaga dito. Parang iniisip ninyo dito na gusto nyo nang magpatawad talaga. Kaya siguro mauuwi talaga kayo dito sa second chance, no? Or sa another chance. Kasi napagod na kayo kaisip dito at end up ang ending dito talagang ipapairalin nyo pa rin yung pagmamahal, ang pag-ibig sa inyong person, no? Kaya magpapahinga lang kayo dito ng saglit and you are going to be back to normal, nakasama ang person ninyo. So, possible na gano'n ang ganap dyan. Ace of Pentacles, this is a new beginning energy. This is really beautiful. This could be a start talaga ng isang magandang sitwasyon, hindi lang sa usaping puso, hindi lang sa pamilya, kundi magsisimula din kayo ng bagong buhay pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Okay? Ace of Pentacles energy, this is a new beginning energy in your finances. Okay? Maaaring magkaroon kayo dito ng mga financial blessings, financial opportunities dito na magdadala sa inyo or maghahatid sa inyo ng financial prosperity and abundance, no? So, this is really beautiful. Maaari din nasiswertehin din kayo dito pagdating sa Game of Chance. Maaari din na masiswertehin talaga kayo dito sa mga opportunity pang trabaho, money path, pagsisimula ng income, yung ganon. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, paunang mensahe ninyo ay Queen of Pentacles. Pisces, this is really beautiful kasi yung Queen of Pentacles is an abundant and prosperous energy. So, maaaring meron ditong mga opportunities na paparating sa inyo dito that is related to your money, career, and finances. No? Maaaring offer ng trabaho, offer ng career or business ventures, opportunities, mga ganon, no? These opportunities, are siguro maghahatid yan, no? Maghahatid yan sa inyo ng prosperity and abundance. Kaya napakaswerte ninyo sa ngayon. Napakalaki ng hawak na pentacle ni Queen. Kaya most likely talaga ganun din ang mangyayari sa inyo. Most likely ganun din kalaki ang mga pera or amount of money na mahahawakan ninyo around this time. This is also a very nurturing energy, kaya most likely din hindi lang pera ang paparating sa inyo, kundi more love, more unconditional love, no? Dahil siguro para magkaroon kayo ng chance then or opportunity to to care for the people around you, for your loved ones, maaring ganun. What else? We have Three of Swords. Ayan. So, this is heartbreak, no? This is heartbreak, heartache na naranasan ninyo at maaaring sa ngayon
papunta na kayo sa healing process kasi may mga tahi-tahi na yung puso, wala ng fresh blood. So, for sure, tapos na, no? Tapos na to, nangyari na to na nasaktan kayo, na-hurt kayo, na nagka-heartbreak kayo dito in the past or recently. You're trying to heal, you're trying to forgive, you're trying to accept what happened, pero at at some point siguro, no, ngayon parang siguro something happened na na-remind na naman kayo, no? Na-remind na naman kayo na kung ano nangyari, kaya parang napapasigaw uli kayo, dumidilim uli yung paningin ninyo, yung nagagalit uli kayo, something like that, no? But ang maganda dito, there is a sign of healing, no? Yung siguro tinatry ninyo na mag-heal na, nagtatry kayo na maging maayos na ang inyong kalagayan dito. It's just that sometimes, no, nasasaktan pa rin kayo, no? It's because may mga sometimes hindi maiwasan, 'di ba? Na natitrigger tayo. Kaya maaring 'yun ang nangyayari dito sa inyo. We have 3 of Pentacles. So, meron tayong dalawang 3 dito. This is synchronicity. So, I suggest you please look up for the meaning of number 33. And that number 33 is a master number. Okay? Master number 33. So, please look that up para kasi meron ditong karagdagang impormasyon, insights, inspiration na binibigay sa inyo ang universe. Kaya please look up for the meaning of master number 33 for more guidance. At this is about health, no? Pisces. Posible na yung health na to is for you to survive, no? Kung ano man ang sakit na ito. Maaari din na may mga tulong na parating sa inyo, may mga taong mag-i-initiate ng help sa inyo para matulungan kayo na gumana ng inyong pakiramdam, no? Regarding this energy. Possible din na may mga tao ditong tutulong sa iyo para malagpasan ninyo yung pain, malagpasan ninyo yung sama ng loob dito, depende sa inyong sitwasyon. This could also be health, no? Related naman sa inyong trabaho, related naman sa mga endeavor ninyo, proyekto, enterprise. Kasi this could be collaboration, partnership, no? So probably ganun din ang ganap dyan. What else? We have Ace of Wands. Ayan. So definitely there is a new beginning dito, no? At there is opportunity coming your way then. Could be an opportunity or opportunities, no, that will be linked naman sa inyong kaperahan or that will be linked sa inyong trabaho, karera, negosyo. So that is also possible, no? So maaari din na related din ito sa pagkakaroon din ninyo ng ideas, creative ideas, mga ganon, ano? Dito, Pisces. What else? We have 3 of Wands. Ayan. So, dito naman sa 3 of Wands, this could be something na may hinihintay din kayo ditong mga it's either kasi this is also travel energy. So, maaaring naghihintay ang iba sa inyo dito ng travel documents, naghihintay ng pag-aayos or finality ng kung ano man. Kunyari, nag-a-apply kayo for abroad, so siguro naghihintay na lang kayo ng mga documents ninyo, or maybe naghihintay na lang kayo ng go signal ng employer, or maybe naghihintay na lang kayo ng sulat from immigration, or from embassy, or kung ano pa man, ano, na related sa inyong pag-alis sa bansa. Maaring there is an opportunity for you dito to work abroad. Maybe there is an opportunity for you dito to relocate to other areas in the world, no? So, maaring ganon. This is also good fortune energy, kaya most likely siswertehin kayo dito. So, sa mga bagay na maaaring balak ninyong gawin, sa mga bagay na gusto ninyong i-roll out, mga ganon, ano? So, good luck to that, Pisces.
we have Five of Swords. Ayan, so siguro this is related to this, no? There is conflict, and this is internal conflict, no? Maaring naguguluhan kayo, you can't figure out kung ano na ang best na gagawin ninyo, you can't figure out kung ano yung dapat ninyong gawin na makakapagpaayos ng inyong sitwasyon sa ngayon, something like that, no? Pisces. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.